Another year, another bike review tayo at naimbitahan nga tayo ngayon para sa bagong Honda ADV 160 ng Honda Philippines. At ito na nga yung Road Sync. Ito mismo yung ating na test ride, yung bagong kulay. Quartz brown metallic. Ayan, yung kulay niya. Quartz brown metallic. Hindi pa natin masyadong memory yung kulay. Kasi marami pa silang ibang kulay bukod pa dito. Meron pa silang green, white at saka black. So ito yung isang variant na nagamit natin kanina. Unang napansin ko guys is less na yung vibration ng manibela niya. And then magaan yung handling. At saka may option na mabibili na mayroong top box. Okay guys, mapapansin nyo naman yung itsura niya. Yung pa rin naman halos ang design o yung kanyang forma compare sa version 1. Tawagin natin version 1 yung unang labas na ADV 160. At ang ganda ng kulay niya guys. Nung unang inilabas nila to, yung unveiling sa loob, hindi ko siya masyadong na-appreciate. Pero nung nasa labas na siya, naarawan na, ayan, ang ganda-ganda. Diba? So yung specs and features, lagay na lang natin sa ating screen din. Pero unahan na natin muna yung physical appearance ng motor na to. So sa tingin ko guys, ito din yung sukat ng kanyang windshield. Yung mga signal niya, LED na rin lahat syempre. Ayan. So mat pa din yung kanyang tapaludo. Ang napansin ko lang una guys, itong gilid niya. May nadagdag dito, may butas na siya dito. Yung side fairings niya. So kabilaan, ito yung nadagdag. Sa tingin ko, pwede ito sa ating 116. Malalaman natin in the future. Sambuo na siya hanggang dito. At hanggang dyan. And then yung kalati niya, black pa rin siya. Plastic siya, yung matte ang pagka-color niya. And then yung kanyang front suspension, itong fork niya, medyo black na rin, no? And then yung kanyang rim, brown pa din. At dito sa upuan, medyo highlighted na tong part na to. Gray siya, and then black, white stitching pa din. And then ito sa manibela, punta tayo. So ito nalagdag guys, itong mga button na to or mga switches. At saka may passing light na din siya dito. At saka ito, ayan, hindi ko alam kung ano to, lagay natin sa screen. So ang dami nadagdag, ang ganda ng mga button niya or mga switches. Ang sarap laro-laruin. Ganyan din dito sa kanan, no. Ayan, meron pa din namang idling stop system siya. Ayan, start. So ganito pa rin halos. At ang pinagkaiba lang dito guys, ito yung road sync, buhayin natin para makita nyo. Ayan, so may logo na siya ng Honda. Ayun, no. So ang linaw, kahit tanghaling tapat, ano. Kitang-kita, nababasa. Ang ganda. So very improved. Nag-improve na talaga siya yung kanyang TFT panel or meter panel niya. Colored, nandiyan lahat ng information na makikita mo. So patayin muna natin. So handlebar niya guys, kakulay ng body, brown, matte brown. At ito, ganun pa rin kagaya ng una, no. So sa gilid, wala namang pinagbago pa rin. May ADV 160 pa din dito, may angkasan. At yung suspension pala sa likod, ayan, so glossy na siya. Yung mga spring kasi yung una is matte yung spring, ayan, ang ganda. Bagay na bagay sa kulay na brown. So sa likod naman halos wala pa rin nabago. Yung pa rin naman guys, signal left and right, ayan. At sa passenger grab bar, ito matte, yung pa rin naman. And then yung kanyang U-box o yung kanyang compartment, malaki, halos walang nabago, yung pa rin naman. Tapos may basic tools dito, may nilagyan ng manual dito. Side stand, tsaka center stand. Wala din na bago sa kulay ng panggilid, silver pa din. And then black yung sa air filter, So yung pa rin naman halos dito sa footboard niya. At ito yung sa right side naman. Ito yung nabagong design, mas naging aggressive looking siya. By the way, may ABS pa rin to siya. Ayan, ABS pa rin. Sa likod, double check natin kung may ABS na din. Yun, parang wala pa rin ABS sa likod guys. Wala tayong makita. So front ABS pa rin.
So dalawang variant ito. Yung isa ay standard. Kagaya pa rin siya halos nung version 1. Ang nabago lang yung side pairings, pero the rest is the same pa rin halos. At ikutan natin mamaya yung isang yon. Alright, ito yung quartz brown metallic na kulay. So sa price, lagay natin sa ating screen. Alright, ayan o. Yun. Papunta tayo doon sa standard variant. Okay guys, ito naman yung standard version. Matte black pa din siya. Ayan o. So gaya ng sabi ko guys, wala namang halos na bago pa. Ayan o, ganun pa rin. Meron pa rin siya ditong adjustment o yung mga switches na. Yung road sync nandito na. Ayan, ito nandito. Ayan yung busina niya. So kagaya pa rin ng version 1 na Honda ADB 160. Wala siyang nabago. So sa kulay lang siguro kasi meron ng white na glossy. Ayun, sa kabilang side. So nabago lang guys, ito kulay ng suspension sa harap. Itong side pairings niya, may design na. At saka yung suspension sa likod. Glossy. Ang ganda. Hindi na siya matte black yung madaling kalawangin yung dati natin dito. Sa gilid-gilid ano. Showa pa rin naman guys, yung harap showa pa rin. Ayan. So pang gilid ganun din. Ito yung standard. So mas mura to guys. Lagay natin yung price list sa ating screen para mas accurate kasi kalalabas lang to. Hindi natin masyadong nakita yung price list kanina sa unveiling. Alright? At ayun yung isang white. May kulay green pa doon guys. Standard din. Kung makikita nyo, ayan. So kulay lang naman yung nabago. At may nagbablog siya. Ayan. So meron siyang top box guys. At Honda genuine product yung top box na yon. Pati bracket kasama na top box. And then yung fob key niya, yun na rin mismo ginagamit sa top box. So at least hindi na siya hiwalay yung kanyang susian. Meron pa rin namang mechanical key pero meron din fob key. Hindi tayo nagkakamali. And once again, thank you sa Honda Safety Driving Center. Once again guys, maraming salamat sa Honda Philippines Inc. at sa Honda Safety Driving Center dahil nabigyan tayo ng opportunity para masaksihan itong bagong labas nilang Honda ADB 160. At yun na nga, sa presyong 174,900, meron ka ng road sync. At 165,000 or 164,900, lagyan natin yung price list sa ating screen para mas accurate. At yun, thank you for watching. Bye!